Paano kung nasanay ka ng mamuhay mag-isa? Tapos isang araw, may biglang darating sa buhay mo na di inaasahang tao, isang dayo. At mapalapit ang loob nyo sa paglipas ng mga araw. Mamahalin mo pa rin ba siya kahit matuklasan mo ang lihim na iniingatan niya? Para malaman niyo ang sagot, halina't pakinggan ang kakaibang kwento ng pag-iibigan sa pagitan ng mangingisdang si Binoy at ng estrangherang magdudulot ng malaking pagbabago sa dating tahimik niyang buhay. Tago niyo na lang po ako sa pangalang Binoy, Sir Vic. Idol ko kasi si Robin Patilla. Isa akong mangingisda dito sa Bataan, 57 at may 6 na anak. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay noong kabinataan ko nung nasa 19 na taong gulang pa lang ako. Tahimik at payapa ang pamumuhay ko dito noong araw. Hanggang sa dumating ang gabi ng bagyong hindi ko makakalimutan. Ang gabi kung kailan ko nakilala ang babaeng nagbago ng buhay ko. Madaling araw nun, paparating na ang bagyo sa lugar namin. Malamig ang hangin at malakas na ang alon habang sinisikap kong itulak ang aking bangka pabalik sa dalampasigan. Iyan na ang bagyo. Kailangan ko na talagang itali ang bangka ko. Ay, ang hirap naman. Kung bakit kasi wala akong kapitbahay dito eh. Nasa gitna ako ng pagtutulak nang may marinig akong boses ng dumadaing. Teka, ano yun? Mukhang minumulto na ako ah. O di kaya sirena yun na mahilig manakot? Huwag naman sana. Boses ng isang babae. Kaya agad ko itong hinanap. Natatakot na nga ako nun kasi nasa isip ko sirena yun o kaya multo. Dun kasi sa amin sir, usap-usapan ng patungkol sa sirena. Maging ang mga multo na nagpapakita sa dalampasigan. Mga multo nang nalunod dun. Nang makita ko yung babae, duguan ito. Hala, miss, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Tulong. Tulungan niyo ako. Tulong. Natagpuan ko siya sa may mabatong parte ng pangpang. Puro siya sugat. Malalim pa nga ang iba. Kaya agad ko siyang kinuha at dinala sa aking kubo. Nang dalhin ko siya sa kubo para linisin at gamutin ang kanyang mga sugat, napansin kong maganda yung babae. Maputla, pero lumiliwanag ang kanyang kagandahan sa bawat pagtama ng liwanag mula sa gasera. Sinimulan kong linisan ang katawan niya, Sir Vic, at natulala talaga ako. Kasi ang ganda ng katawan ng babae. Tumayo talaga si Junjun ko nun, Sir Vic, Pexman. Pero hindi ko naman siya pinag-isipan ng masama. Lord, grabe namang biyaya tong ibinigay niyo sa akin. Akala ko isda lang ang makikita ko sa dagat. Pati rin pala diwata. Habang pinupunasan ko nga siya, iniisip ko na baka biktima siya ng panggagahasa at itinapon siya sa dagat nung akala nilang patay na ito. Nagulat naman ako nang bigla itong nagsalita. Maraming salamat, Manong. Nako, wala yon. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ngayon, miss, ligtas ka na. Kaya magpahinga ka na muna dyan nang makabawi ka ng lakas. Nang magising siya kinabukasan, ay nagpasalamat ulit ito at nagpakilala na din. Salamat ulit sa pagsagip sa akin. Kung di mo ka nakita sa may dalampasigan, malamang inanod na ako ulit. Pinagpapiestahan na sana ngayon ang mga patingang bangkay ko. Kaya, utang ko sa iyo ang buhay ko. Nako, wala yun. Malit na bagay. At wag nang manong. Hindi pa naman ako ganun katanda eh.
Binoy na lang, pwede na. Ikaw ba? At tagasan ka? Sige. Binoy. Anita. Yan ang pangalan ko. Taga-kabilang baryo ako. Ganun ba? Gusto mo ihatid na kita sa inyo? Baka nag-aalala na din yung mga magulang mo sa'yo. Naku, wag na. Wala na rin naman kasi akong pamilya. Uli lang lubos na ako, Binoy. Mag-isa lang akong nakatira sa bahay namin na pinag-aagawan pa ng mga sakim naming kamag-anak. Ganun ba? Bakit ka nga pala napadpad sa tabing dagat? At anong nangyari sa'yo? Kasi ang dami mong sugat at latay. Ayoko na sanang maalala pang tungkol doon. Pero sige, ikukwento ko na rin sa'yo. Pauwi na ako noon galing sa bayan. Nang tambangan ako ng mga bandido. Pinagsamantalahan nila ako. Pinagpasapasahan. At ginawang parausan. Mga babay sila. Hanggang isang araw, kinailangan na nila akong iligpit. Dispatchahin. Dahil lilipat na sila ng lugar. Nagmakaawa ko sa kanila. Ayoko pang mamatay. Pero mga demonyo sila. Dinala nila ako sa gubat. At hinila sa may bangin. Doon sana nila ako papatayin. Nung tatagain ako ng isa sa kanila, ginamit ko ang lahat ng natitira kong lakas para makaiwas sa tiyak na kamatayan. Sa galit nila, tuluyan na nila akong itinulak sa bangin. Maswerte ako dahil dagat ang binagsakan ko at hindi batuhan. May nakapitan din akong troso kaya nakalangoy ako hanggang sa may dalampasigan kung saan mo ako natagpuan. At ang mga sugat at latay naman, nakuha ko mula sa pambubugbog nila sa akin sa tuwing nanlalaban ako. Kapag gusto nila akong kahasain. Napakawalang hiya naman pala nila. Mga demonyo sila. Makakahanap din sila ng katapat nila. Anita, ayaw mo na bang umuwi sa inyo? Ayoko nang umuwi doon, Binoy. Baka makita ko ng mga bandido at ayoko na. Hindi ko nakakayanin pag naulit pa yung mga naranasan kong kalupitan at kababuyan nila. Anita, kung gusto mo, dumito ka na lang sa akin. Total, mag-isa lang naman ako dito. At kailangan mo pa ding magpahinga ng tuluyan, di ba? Salamat. Hayaan mo. Hindi naman ako magiging pabigat sa'yo. Talaga? Wow, salamat. At may makakasama na din ako dito. Isang linggo pa lang ang lumipas. Pero nakakamanghang, naghilom na ang mga sugat nito na parang isang himala. Doon na sa akin tumira si Anita. Kasi sabi nga niya, lubos na siyang ulila. Namatay daw sa aksidente ang kanyang mga magulang at nag-iisang anak lamang siya. Nasaan nga palang pamilya mo? Ang pamilya ko. Nasa malayong lugar ang pamilya ko. Kaya lang naman ako napunta dito. Kasi meron akong dating ka-live-in partner. Kaso sumakabilang bahay na siya eh. Anong sumakabilang bahay? Sumama sa ibang lalaki. Hindi kasi siya nakontento sa kung ano lang kaya kong ibigay sa kanya. Kaya yun, sumama sa taga Maynila at doon na nanirahan. Ako, hindi ako umalis dito sa lugar namin kasi nabili ko na tong lupa ako na to
At may sarili naman akong bangka na gamit ko sa hanap buhay. Ah, ganun pala yun. Hindi ba kayo nagkaanak? Wala nga eh. Ewan ko ba? Hindi kami nabiyayaan. Siguro, yun talaga ang kaloob ng may kapal sa amin. Simula nang tumira si Anita sa bahay ko, nabigyan na muli ito ng kulay. Dati, kapag gabi, ako lang mag-isa. Kain tulog lang ang ginagawa ko. Nung nandun na siya, gabi-gabi na akong may kakwentuhan at masaya talaga ako sa ganun. Pero, nagbago ang pakiramdam ko nang isang gabing may ipinagtapat siya sa akin. Hinawakan nito ang kamay ko isang gabi na nag-uusap kami sa labas habang humihigop ng kape. Binoy, mahal kita. Alam kong alam at ramdam mo naman yun, di ba? Kaya ayokong maglihim pa sa'yo. Oras na siguro para malaman mo kung anong tunay kong pagkatao. Pero bago yun, may gusto muna sana akong itanong sa'yo. Naniniwala ka ba sa aswang? Aswang? Oo naman. Kaso hindi pa ako nakakita ng ganun eh. At isa pa, mukhang panakot lang naman yun sa mga bata na inimbento ng mga matatanda, di ba? Pagkasabi ko nun, bigla siyang tumayo. Hindi siya umimik. Nakayuko lang ito at unti-unti siyang humarap sa akin. Pagkaharap nito, sinabi niya na, Totoo sila at hindi ka nang isip lamang o para gawing panakot sa mga bata. "Anong ibig mong sabi?" At dun sir, kitang-kita ng mga mata ko ang unti-unting pagbabago ng anyo ni Anita. Tinubuan ito ng maitim na balahibo sa katawan. Naging matalas ang kuko at ang mukha nito ay naging kahawig sa isang paniki. At ang mga mata nito ay nagbabaga na parang sa sigarilyo. Natulala talaga ako nung nakita ko yung Sir Vic. Hindi ako nakapagsalita at lalong hindi ako nakagalaw sa kinauupuan ko. Natapunan pa nga ako ng kape nun, pero para akong namanhid dahil sa pagkabigla. Nagwika si Anita habang nasa anyo pa itong aswang. Sabi nito na, "Ngayong nakita mo na ang tunay kong anyo at alam mo na rin kung anong tunay kong pagkatao. Tanggap mo pa rin ba ako? Kaya mo pa rin ba akong mahalin, Binoy? Hindi mo ba ako kitatakutan at pandidirihan?" Hindi ako sumagot, pero tumayo ako. Nilapitan ko siya, sabay niyakap ko ito. Tinitigan ko siya sa mata at matamis na sinabi ang katagang, "Mahal kita, kahit aswang ka." Napaiyak siya at bumalik ito sa anyo niya bilang tao. Sabi pa nito na, Dalisay ang puso mo. Wagas kong magmahal, Binoy. Pero hindi biro ang magiging kapalit ng pagmamahala natin. Malalagay sa panganib ang buhay mo. Alam ko naman yun dahil narinig ko nung nakaraan na may hinahanap na aswang ang mga taga-kabilang baryo. Napuruan daw nila ito. May mga taga at hampas ng buntot pagi sa katawan. Katulad ng mga sugat ni Anita nung una ko siyang nakita. Wala akong pake sa kung anumang panganib yan. Ang mahalaga, mahal kita at makasama ka. Hindi magbabago yun hanggang sa kamatayan. Lumipas ang mga buwan, itinago lang namin ang aming pag-ibig mula sa mapanghusgang mata ng mga taga-baryo. Ayoko ding makita nila si Anita at baka kung ano pa ang isipin nila, lalo na't dayo siya sa aming lugar. Sa gabi, umaalis siya upang maghanap ng hayop sa gubat na pwede niyang makain. Lalo na kapag wala akong huling isda. Sa araw naman, magkasama kaming namumuhay ng maayos.
na parang karaniwang magkasintahan lamang. Pero dumating ang araw na natuklasan ng mga taga-baryo ang aming lihim. Sa takot at galit ng mga ito, nagsama-sama sila para hulihin si Anita. Hulihin ang aswang! Huwag tayong papayag na may aswang na nananahan dito sa ating baryo! Tama! Sunugin! Sunugin yan! Tapusin! Salot! Tapusin! 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 Pinakiusapan ko ang mga ito. Sandali lang mga kababaryo. Wala namang ginagawang masama si Anita. At tanging hayop lang ang kanyang kinakain. Kung masama siya, edi sana matagal na niya akong nilapa, di ba? Sumigaw naman ng ilan sa mga taga-baryo na siguro daw ay aswang na din ako. Kaya ako pinagtatanggol si Anita. Balak pa nga nila akong isama. Pero pinakita ko sa kanila na tao pa din ako. Kumuha ako ng asin at bawang, ipinahid ko sa katawan ko bilang patunay na hindi talaga ako aswang. Baka naman aswang ka na rin, Binoy. Kaya pinagtatanggol mo yung babaeng aswang na yan. Isama nyo na din yan mga kababaryo. Tapusin! 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 Sandali lang, ito ang asin at bawang oh. Magpapahid ako sa balat ko. Tanda ito na hindi talaga ako aswang. Kaya makinig muna kayo sa akin. May mga naniwala, pero meron din namang hindi. Pati si Anita nga eh, balak ding magpahid ng asin at bawang. Pero pinigilan ko na lang siya. Mahal ko siya at ayokong mahirapan siya at mapahamak. Isa pa, nagdadalang tao si Anita. Kaya sana, maawa kayo para na lamang sa magiging anak namin. Pero Sir Vic, nagsinungaling lang ako noon na buntis si Anita. Nagsalita ang kapitan del baryo namin. Kinausap ako nito ng masinsinan. Binoy, kaya mo bang panagutan ng gagawin ni Anita sa hinaharap? Lalo na kung makakapagbigay ito ng takot sa baryo natin. Oo, kapitan. Masisigurado ko sa inyo yan na hindi gagawa si Anita na ikatatakot ng mga taga-baryo natin. At kahit buhay ko pa ang maging kapalit, ibibigay ko para lang mapatunayan ko na hindi gagawa ng pagkakamali si Anita. Sige, Binoy. Pangahawakan ko yung mga sinabi mo sa akin. Mga kababaryo, tara na. Hayaan na lang nating mamuhay sila, Binoy, kasama ang kanyang magiging pamilya. Salamat ho, Kapitan. Salamat ho, Kapitan. Sa mga sinabi ko, mukhang lumambot naman ang puso ng mga taga-baryo. Pero meron pa ding hindi pumayag. Bago pa sila umalis nagwika pa nga yung iba na, huwag kayong magagawin ni Anita doon sa loob ng baryo dahil hindi namin kayo tanggap, lalong-lalo na si Anita. Tandaan niyo yan. Nang umalis na nga ang mga taga-baryo, ay hinampas ako ni Anita. Sinabi nito na, Ano ka ba, Binoy? Bakit mo ginawa yun? Bakit mo sinabing buntis ako kahit di naman totoo? ayos lang yun. Mabuti nga yun at napatunayan ko kung gaano talaga kita kamahal. Salamat, Binoy. Mahal na mahal din kita. Namuhay kami ni Anita ng mapayapa at tinutuo namin yung sinabi ko na buntis siya. Sa ngayon, dito pa din naman kami naninirahan. Aswang pa din si Anita at nararamdaman ko, sir, na may ilan sa mga anak namin ang nagmana ng pagkaaswang niya. Hanggang dito na lang ang maikli kong kwento, sir, at sana'y maibigan ng inyong mga tagapakinig. Silent listener niyo po ako. Kapag pumapalaot nga ako kayo ang pinapakinggan ko. Maraming salamat po, sir, kung mapipili niyo ito. At God bless po sa inyong channel.